Ako si Ran Raya at ito ang ugat ng aking pagiging musikero. Nung kabataan ko ay nahumaling na ako sa pagsusulat, paglalabas ng mga ideya at emosyon ukol sa mga pangyayari sa buhay. Maging ito may sa kalikasan, pagkatao, paniniwala, pag-ibig, pagkabigo, maging sapot at galit. Noon ay tinuring kong Diyos ang papel at panulat na aking naging sumbungan at takbuhan ng mga emosyon na hindi ko magawang ipagkatiwala sa tao. Dumating ang panahon na natutunan ko magpatunog ng gitara. Lubos akong nahiwagaan sa musikang ipinapadama nito. Mula noon ay hinangaan ko ang mga musikerong kahit saan ay aking naririnig. Ang mga bandang Sponge Cola, Six Cycle Mind, Soap Dish, Sugar Free, Hail, River Maya, maging ang banda ni Ellie na Pupil, ang Bamboo na minsan ko na ring tinularan, at ang aking inidolong si Glock 9. At ang bandang naging tulay upang matuto ko maggitara, ang Parokya ni Edgar. Bagamat natutunan ko maggitara ay hindi naman ako nabiyayaan ng mataas at magandang boses. Mababa at malat, kung minsan ngay sintonado pa. Kaya hindi ko magawang kantahin ang mga paboritong kanta na nauso noon. Pumasok sa akin ang ideya na bakit hindi ko subukang gumawa ng sariling kanta gayong marunong naman ako magsulat. Isang paraan upang makakanta ako na angkop lamang sa aking boses. At iyon na pala ang simula ng lahat. Isinilang ang kantang Sa Aking Tabi. Ang iyong ngiti at ang matamis mong labi ang nagbibigay ng lakas na aking tinataglay. At sa gabi halos sabot kamay lamang kita sa aking tabi, sa aking tabi. Na naman, Kanina pa kitang pinagmamasdan, nandito lang ako sa iyong likuran. Nais ko sanang ikaw ay lapitan, subalit ang babae ako'y inuunahan na naman. pangkaibigan. Siksik ang araw at ang buwan sa ating matamis at tunay na samahan. Bumuhos man ang malakas na ulan, nandito ako para ika'y pantungan. Isingin mo ang panibagong bukas at hahawiin ko ang ulap sa itaas. Lumuha ka man, lilipas din yan. Isipin mo lang na meron kang kaibigan na nandito lang sa iyong likuran. At marami pang iba. Ang mga kantang yan ay matagal na akong walang kopya, kaya hindi sila naisama sa aking 4 na album. Ang mga matatagal ko ng kaibigan na nagpapaalala sa akin ng mga kantang yan sa tuwing magkakasama kami, dahil sila ang unang pinaparinggan ko ng aking mga kantang nagagawa. Nahumaling din ako sa iba't ibang klaseng instrumento, at mula noon ay naging parte na ako ng iba't ibang banda na nabubuo sa paligid ko. Matagal na panahon akong naglakad sa ibabaw ng papel. May nawawala, may pumapalit, may umaalis, may bumabalik, hanggang nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Kaya ilang taon din akong tumigil sa pagtugtog, subalit hindi ko iniwan ng pagsusulat. Sa loob ng mahabang panahon ng pananahimik ay tinuruan ko ang sarili ko kung paano kumanta at magdiskubre ng iba't ibang klaseng melodiya. Nag-eksperimento ng iba't ibang klaseng tunog at iba't ibang klaseng pagsusulat. Nag-ipon ng gamit at nag-aral kung paano makapag-record mag-isa, at nabuo ang one-man production. Hindi pulido, hindi malinis, at hindi kagandahan. Ngunit totoo ang aking naging paraan upang maitala ang mga nasulat kong kanta. Taong 2024 ay nagdesisyon akong bumalik sa pagtugtog bilang solo artist, at muling nagpatuloy at nagpapatuloy. Muli, ako si Ran Raya.
ang makatang di mo alam kung saan ang galing.